Madilim ang gabi, walang buwan, tanging huni ng kuliglig at mahinang pagaspas ng dahon ang gumigising sa katahimikan. Sa gitna ng kagubatan, may isang lalaking nakaluhod sa lupa, hawak ang isang lumang bote ng langis. Sa harap niya may nakapatong na puting tandang, patay, ngunit tila nakanganga sa katahimikan ng gabi. Habang binubuksan niya ang bote, kumikislap sa liwanag ng kanyang lampara ang likido sa loob, tila kumikilos mag-isa, parang may buhay. Sa ngalan ng mga ninuno, ipakita mo sa akin ang lunas, mahina niyang bulong. Pero bago pa man niya maituloy, biglang tumahimik ang lahat. Ni isang insekto, ni isang hangin. Wala. At mula sa dilim, may pares ng matang pulang-pula ang dahan-dahang lumitaw. Siya si Tasyo, isang albularyong itinakwil ng sarili niyang baryo. Noong bata pa siya, pinagbintangan siyang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina, isang babaeng manggamot din noon, ngunit nasawi matapos gamutin ang batang sinapian. Simula noon, tinagurian siyang anak ng sumpa. Walang gustong lumapit sa kanya, kahit pa may kakayahan siyang magpagaling, tanging mga desperado lang ang lumalapit. Sa araw, simple lang siyang mamamayan, nangangahoy, nag-aalaga ng kambing at nagtitinda ng halamang gamot sa palengke. Pero sa gabi, lumalalim ang mga anino ng nakaraan niya. Madalas siyang managinip ng mga mata, parehong mga matang nakita niya sa gabing namatay ang kanyang ina. Laging pulang-pula, laging nakamasid. May isa lang siyang matalik na kaibigan, si Lando, isang mabait ngunit palabirong mangingisda. Si Lando lang ang hindi natakot sa kanya. Tuwing gabi kapag tapos na ang lahat sa kanilang mga gawain, magkasamang umuupo ang dalawa sa ilalim ng punong santol, nag-aabutan ng lambanog at nagkukwentuhan. "Tol," sabi ni Lando minsan, "wag mo nang isipin ang sinasabi ng mga tao. Kung aswang ka man daw, edi sila na lang ang matakot. Basta sa akin, ikaw si Tachio, yung marunong magpatawa kahit puno ng lungkot sa mata." Ngumiti lang si Tachio, pero sa loob niya may bahagi pa ring kumakapit sa nakaraan, sa dugo, sa sumpa, sa mga matang pulang-pula na hindi niya makalimutan. Isang gabi may dumating na babae sa kanyang kubo, basa sa ulan, nanginginig at halatang takot na takot. "Tulungan mo ako," sabi nito. "Ang anak ko, nilagnat na't hindi gumagaling." Hindi siya tao kapag gabi napatingin si Tachio. Hindi ito ang unang beses na nakarinig siya ng ganitong kwento, pero may kakaiba sa tinig ng babae. Parang pamilyar. May bahid ng lungkot na tila bumabalik mula sa kanyang kabataan. Dahil sa awa, sumama siya. Pero habang naglalakad sila sa masukal na gubat, may narinig siyang mga yabag. Malalalim, mabibigat, at sa bawat yapak kumikirot ang batok ni Tasyo, parang may malamig na hangin na dumadaloy mula sa lupa. "May nararamdaman ka ba?" tanong ng babae. Hindi siya sumagot. Tanging titig lang ang sagot niya. Yung mga matang sanay tumingin sa dilim. Pero ngayong gabi may halong takot. Sa gilid ng daan may nakita siyang lumang kandila na halos matunaw na. Sa ilalim nito, nakabaon sa lupa ang maliit na bote, katulad ng bote ng kanyang ina. Parehong disenyo, parehong amoy ng langis. Dahan-dahan niya itong dinampot. "Saan mo to nakuha?" tanong niya sa babae. "Hindi ko alam," sagot nito. "Pero tuwing gabi, umiilaw iyan mag-isa." Pagkarinig niya noon, biglang lumakas ang hangin. Ang apoy ng kandila ay kumislot at parang may bumulong mula sa mga dahon. Hindi malinaw pero parang pangalan niya ang sinasabi. "Tachio." Pinilit niyang maging kalmado. "Baka hangin lang," sabi niya, bagaman ramdam niya ang bigat sa dibdib. Pero sa likod ng babae, may aninong gumagalaw, mahaba, payat at tila nakatingin sa kanila. Hindi tao ang kilos, hindi rin hayop. Pagdating nila sa kubo ng babae, amoy dugo ang paligid. Nakabukas ang bintana kahit malakas ang ulan. Sa loob may batang nakahiga sa banig, payat at maputla.
Nakadilat ang mata pero hindi kumukurap. Anak ko yan, sabi ng babae. Huwag mong titigan ng matagal. Ngunit si Tachio hindi makaalis ang tingin. Dahil sa mga mata ng bata, nakita niya ang parehong pulang liwanag na bumabagabag sa kanya sa bawat panaginip. Napaatras siya. Hindi ito ordinaryong karamdaman, pulong niya. Gamutin mo siya, pakiusap, iyak ng babae. Kahit anong kapalit. Tumingin siya sa paligid. Doon niya muling nakita ang bote ng langis. Hindi niya alam kung bakit, pero tila kumikislap ito sa dilim, parang tinatawag siya. Kinuha niya ito, inamoy, at parang humalo sa hangin ang halimuyak ng halamang ginagamit ng kanyang ina noon. Halamang ipinagbabawal gamitin sa mga tao dahil delikado. Sa sandaling iyon parang bumalik lahat ng alaala, ang gabi ng kamatayan ng kanyang ina, ang sigaw ng mga tao, ang apoy, ang dugo, at ang parehong bote na sinubukan nitong gamitin noon, ang gamot na hindi natapos gawin. Ngayon nasa harapan niya uli, parang naghintay ng maraming taon para magpatuloy. Lumapit siya sa bata, pinahiran ng kaunting langis ang noo nito. Kung anuman ang nasa loob mo, bulong niya, bumalik ka kung saan ka nanggaling. Ngunit bago pa man niya maituloy ang dasal, dumagundong ang hangin. Lahat ng kandila sa paligid namatay. Tanging bote ng langis ang kumikislap, parang may liwanag mula sa loob. At sa gitna ng kadiliman, narinig nilang dalawa ang mahinang halakhak. Hindi ng bata, hindi rin ng babae, kundi ng isang tinig mula sa labas. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao, Tachio. Napahawak siya sa dibdib. Ang hangin lumamig at nang tumingin siya sa labas ng bintana, may nakatayong nilalang sa ilalim ng ulan. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at nakatingin diretso sa kanya. Sa kamay nito may hawak ding bote, parehong kumikislap. Napatingin siya kay Lando na kakapasok lang basang-basa sa ulan. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Lando. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit ang bata at biglang nagsalita. Boses ng matanda, malalim at puno ng puot. Matagal na kitang hinihintay, anak ng sumpa. Lahat tumigil, kahit ang ulan parang huminto sa ere. Si Tachio nakatitig lang sa bata, nanginginig ang kamay. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito tungkol sa karamdaman. Isa itong tawag, isang sumpang muling nabuhay. Sa isang iglap, bumagsak ang bote sa sahig at nabasag. Ang langis kumalat at ang liwanag nito dahan-dahang gumapang sa mga dingding, parang apoy na humihinga. Sa liwanag, nakita ni Tasio ang mukha ng nilalang sa labas at sa sandaling iyon, nakilala niya. Ang nilalang na iyon ay ang kanyang ina. Ngunit paano? Matagal na itong patay. Ang kanyang ina nakangiti. Anak, sabi nito, natagpuan mo na rin ang gamot na hinahanap mo. Pero alam mo ba kung kanino ito ginawa? Tahimik si Tachio. Tanging mga matang puno ng takot at pagkalito ang sumagot. Sa likod niya si Lando ay napaatras, hindi makapagsalita. Ang hangin lumalamig palalo, parang hinahatak ang init ng kanilang mga kaluluwa. At mula sa basag na bote, unti-unting umahon ang usok na kulay abo, humuhugis ng mukha, humahawak sa hangin, parang buhay. Ang babae umiiyak. Anong nangyayari sa anak ko? Ngunit bago pa man makasagot si Tachio, may malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, walang tao. Tanging boses lang ang narinig niya, bulong na galing sa lahat ng direksyon. Hindi lahat ng gamot kayang gamutin ang sakit ng nakaraan. At sa sandaling iyon, bumalik ang pulang liwanag sa mga mata ng bata. Mas matingkad, mas galit, mas buhay. Ang lampara sumabog at ang dilim muling lumamon sa paligid. Tahimik. Walang narinig si Lando kundi ang tiktik ng ulan at ang mahinang halakhak ng bata. At sa gitna ng dilim, isang boses ang bumulong sa kanya, boses ni Tachio, ngunit tila galing na sa kabilang dako. Tol, huwag kang lalapit. Pero huli na. Nang tumingin siya sa sahig, may gumagalaw na anino sa ilalim ng bote. Hugis tao,
ngunit walang ulo. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Tahimik na muling bumagsak ang ulan matapos ang kaguluhan sa kubo. Wala nang ilaw, tanging anino ng basag na bote ang naiwan sa sahig. Si Lando, hingal na hingal, pilit hinahanap si Tachio sa gitna ng dilim. Tachio, sigaw niya, halos pabulong dahil natatakot siyang may sumagot. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang mahina at punit na tinig ng bata, hindi na gaya ng dati. Tapos na siya, sabi nito, pero hindi pa kayo. Paglabas ni Lando sa kubo, wala na ron ang katawan ni Tachio. Wari itinangay ng hangin o nalunod sa dilim ng kagubatan. Tanging bote lang ng langis na basag ang naiwan at sa gitna ng mga bubog nito, may kumikislap na maliit na mutya. Kulay abo, parang pinagsamang abo at luha. Kinabukasan, nagising si Tachio sa tabi ng ilog, basa, nanginginig, at walang maalala kung paano siya nakarating doon. Ang mga palad niya may marka ng sugat, parang may sinubukang hawakan na mainit. Sa paligid mga bangin ng bato, mga ugat ng puno na tila gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Ngunit may sumagot. Isang tinig na malamig ngunit maamo, parang hangin na humahaplos sa tainga. Sa pagitan ng kagubatan at anino, anak ng sumpa, napalingon siya. Sa pampang ng ilog, may nakatayong nilalang, diwata, ngunit kakaiba sa mga alamat. Ang balat nito parang gawa sa lumang papel at ang mga matay kulay pilak. Walang itim, walang puti. Ako si Salumay, tagapangalaga ng mga lihim na hindi dapat binubuksan. Napatitig si Tachio. Hindi siya makapagsalita, ngunit may mga salitang pumapasok sa isip niya kahit walang sinasabi ang diwata. Parang direktang bumubulong sa kanyang kaluluwa. Ang bote na ginamit mo, hindi yon gamot. Isa yung sisidlan. Diyan isinara ng iyong ina ang bahagi ng kanyang kaluluwa, ang bahagi niyang hindi tao. Natigilan siya. Hindi tao? Hindi mo alam. Tanong ni Salumay, halos may awa sa boses. Ang dugo ninyo ay halo, dugo ng manggagamot, at dugo ng nilalang na tinatawag ng mga tao bilang aswang. Parang gumuho ang mundo ni Tachio. Lahat ng takot ng mga tao sa kanya, lahat ng bulong ng mga matatanda, biglang nagkahugis. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala takot sila. Kaya pala kahit anong gawin kong mabuti, masama pa rin ang tingin nila. Ngumiti si Salumay ng banayad, ngunit malungkot. Ang dugo ay parang anino, Tachio. Hindi mo kailangang sundan, pero hindi mo rin matatakasan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Tachio na ang mutya sa kanyang bulsa ay kumikislap muli. Hindi niya maalala kung paano niya ito nakuha, pero alam niyang galing iyon sa bote. Yan, sabi ng diwata, ay ang puso ng hangin, isang mutya ng alaala. Kapag hinawakan mo yan, nakikita mo ang mga nakaraan, pero hindi mo na mababago. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mutya, at sa isang iglap bumalik sa isip niya ang larawan ng kanyang ina. Nakaupo ito sa harap ng apoy, hawak ang parehong bote, umiiyak. Hindi mo ito kailangang tahakin, anak, sabi ng tinig nito sa kanyang alaala. Ang gamutang ito, hindi para sa tao. Ngunit sa likod ng eksenang iyon, may ibang nilalang na nakamasid. Isang lalaking may matulis na ngipin, maitim ang balat, at ang mga matay kumikislap sa pula. Gamitin mo ang dugo ng bata, sabi ng nilalang. Kapag natutunan mo ito, ikaw na ang magiging tagapag-ugnay sa pagitan ng tao at ng amin. At doon na naputol ang alaala. Nagising siyang nanginginig, hawak pa rin ang mutya. Ibig sabihin, bulong niya, may kasunduan ng ina ko. Tumango si Salumay. At hindi pa tapos ang kasunduang yon. Hanggat may dugo kang dalisay, hahanapin ka ng mga nilalang na naghintay sa kanya. Pagbalik ni Tachio sa baryo, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Nagkalat na ang tsismis na may nilamon daw siya sa gubat, na nakita siyang may kasamang kaluluwang walang anino. Ang mga bata tuwing dadaan siya,
tumatakbo palayo. Ang mga matatanda, nag-aantanda. Hindi ko siya papasukin dito, sabi ng isa sa mga babae sa tindahan. Baka mahawa pa ang mga anak natin. Tahimik lang si Tachio, hindi lumalaban. Pero sa loob niya, unti-unti siyang nilalamon ng galit. Tao lang ako. Pero bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Sa gabi laging naroon si Lando sa tabi niya, sinusubukang pasayahin siya. Tol, sabi nito, hayaan mo na sila, wala kang kasalanan. Pero may takot sa mata ni Lando na hindi niya maikubli. Sa bawat sulyap nito, may alinlangan. At sa bawat paglapit, parang may pagitan na hindi mabasag. Isang gabi, habang magkausap sila sa ilalim ng punong santol, biglang sumulpot ang malamig na hangin. Napatigil si Lando. Nararamdaman mo yan? Tanong nito. Tumango si Tacho. Oo, parang may sumusunod. Mula sa dilim ng kagubatan, may liwanag na umilaw, kulay asul, parang usok ng apoy, at unti-unting humugis ito sa anyo ng babae. Si Salumay muli, ngunit ngayon, mas malinaw na. May paparating, Tachio, sabi nito. Ang kasunduang iniwan ng iyong ina ay muling gising. Ang tagapag-ugnay ay kailangang pumili, maging tagapagtanggol o maging sisidlan ng sumpa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tasyo. Tanging ikaw lang ang makakabasag sa sumpa, pero kailangang mong balikan ang pinagmulan, ang bundok na pinagbawal. Napatingin si Lando, nag-aalangan. Tol, wag mong gawin yan. Baka patibong lang, ngunit sa mata ni Tasyo may apoy ng kagustuhang maunawaan. Kung hindi ko gagawin, tuloy-tuloy lang silang mamamatay. Kailangan kong malaman kung sino talaga ako. Kinabukasan, sinimulan nila ang paglalakbay. Dinala nila ang lumang kandila, ang mutya, at ilang halamang gamot. Habang tumatagal ang lakad, lalong lumalalim ang gubat. Dito, kahit ang mga ibon ay ayaw lumipad. Parang walang buhay, sabi ni Lando. Hindi ito gubat ng mga tao, sagot ni Tasyo. Ito ang gubat ng mga aswang. Sa gitna ng daan, nakakita sila ng lumang bahay, kubo na halos kainin na ng mga baging. Sa loob, may mga lumang gamit, mga bote at isang sulat na niluma ng panahon. Binasa ni Tasyo, sa araw na mawala ako, huwag mong hanapin ang gamot. Ang sakit na walang lunas ay hindi katawan, kundi dugo. Kapag pinilit mong gamutin ang sumpa, ikaw ang magiging bagong sisidlan. Patawarin mo ako, anak ang lagda, ina mo Malia. Natigilan siya. Ang sulat, parang sumusunog sa kamay niya. Hindi ko siya maintindihan, bulong ni Tasyo. Bakit niya kailangang itago ang totoo? Bakit niya ako pinabayaan sa paniniwala ng lahat na masama kami? Lumapit si Lando, hinawakan siya sa balikat. Baka ginagawa niya yon para iligtas ka. Paano mo maliligtas ang isang taong sinumpa na bago pa ipanganak? Sagot ni Tasyo at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa labas ng kubo, biglang umalon ang lupa. Mula sa ilalim may lumabas na mga kamay, itim, mahahaba at puno ng kuko. Isa-isang sumulpot ang mga aninong parang usok na may laman, humihinga at nakatingin sa kanila. Ang mga bantay ng sumpa, sabi ni Salumay na muling nagpakita. Huwag kang lalapit, Lando. Siya lang ang hinahanap nila. Ngunit tumakbo si Lando, sinubukang tulungan ang kaibigan. Hindi ko siya iiwan. Sa isang iglap, tinamaan siya ng hangin, malakas, malamig, at nagpatigil sa paghinga niya. Nahulog siya sa lupa, nanginginig. Lando! Sigaw ni Tasyo. Galit siyang humawak sa mutya at parang tumigil ang oras. Sa paligid, lahat ng bagay nagbago ng kulay, puro abo, puro anino. Muling narinig niya ang boses ng ina. Ang gamot, anak, ay hindi para sa sakit ng laman. Ito'y para sa sakit ng kaluluwa. Nang bumalik ang kulay ng paligid, naglaho na ang mga anino, ngunit si Lando ay nakahandusay, wala nang malay. Sa dibdib nito may marka, hugis ng parehong mutya na hawak niya. Hindi mo siya nailigtas, sabi ni Salumay, lumalapit. Ngayon, alam mo na ang kabayaran ng sumpa. Pakiusap, iyak ni Tacho, ibalik mo siya.
Hindi ko kaya, tanging ikaw lang. Pero tandaan mo, bawat buhay na ibabalik, isang alaala ang mawawala dumilim ang paligid. Wala na siyang marinig, kundi ang sariling tibok ng puso. Dahan-dahan niyang inilapit ang mutya sa dibdib ni Lando at sa sandaling iyon, nagliwanag ito. Nagising si Lando ngunit may kakaiba na sa mga mata niya. Wala nang itim, puro puti. Tol, mahina nitong sabi, nakikita ko na ang mga hindi mo nakikita. Napatitig si Tasyo, nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Ang mga nilalang, sila'y nakapaligid lang, matagal na silang naghihintay. At alam mo ba kung ano ang hinihintay nila? Anong hinihintay? Ang ikaw na maging katulad nila. Parang nabingi si Tasyo sa narinig. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang bumibigat ang hangin. Ang lupa parang humihinga. At sa bawat paghinga, may tinig na bumubulong sa kanya. Parehong tinig ng kanyang ina, paulit-ulit, pabalik-balik. Hindi mo ito kailangang tahakin, anak. Ngunit ngayon, ibang timpla ng boses ang naririnig niya. Parang mas matanda, mas galit. Tahakin mo ito, anak. Tapusin mo ang sinimulan ko. Nabiyak ang langit ng kulog. Umulan ng abo. Sa gitna ng gubat may sumulpot na malaking puno, itim, tuyo, ngunit buhay. Sa ugat nito may pintuan ng bato. May mga ukit ng mga mukha na umiiyak. Tasyo, sabi ni Salumay, yan ang pintuan ng kasunduan. Kapag binuksan mo yan, hindi ka na tao. Lumapit siya, hawak ang mutya. Kung ito lang ang paraan para matapos, bubuksan ko. Hindi mo naiintindihan, sigaw ng diwata. Kapag ginawa mo yan, mauulit ang lahat. Ang sumpa ay paikot. Parang ilog na walang dulo, ngumiti si Tasyo ng mapait. Baka iyon na nga ang kapayapaan, ang kalimutan. Inilagay niya ang mutya sa gitna ng pintuan. Sa isang iglap nagliwanag ang lahat. Lahat ng mukha sa bato ay ngumiti. At bago tuluyang mabuksan ang pintuan, tumingin siya kay Lando, na ngayon ay nakatingin lang sa kanya, tahimik, walang emosyon. Tol, sabi ni Tasyo, kapag natapos ito, tandaan mo ako. Ngunit ngumiti lang si Lando, malamig, walang kaluluwa sa mata. Tasyo, sino ka? At biglang bumagsak ang lahat. Ang pintuan nagbukas at may umalingaw-ngaw na halakhak. Boses ng kanyang ina, boses ng sumpa, boses ng nakaraan. Ang ilog sa paligid biglang umikot at ang hangin umatungal na parang mga sigaw ng kaluluwa. Pagdilat ni Tasyo, nasa ilog muli siya. Parehong lugar, parehong umaga, parehong basa. Sa tabi niya, may bote ng langis. Buo, wala pang basag. Sa loob nito may liwanag na kumikislap. At mula sa malayo may narinig siyang tinig. Boses ni Lando, tumatawag, buhay at masigla. Tol, tara na, gabi na. Baka abutin na naman tayo ng ulan. Ngumiti si Tasyo, pero sa likod ng ngiti, may takot. Kinuha niya ang bote, pinisil ang mutya sa palad, at sa mahina niyang bulong, halos hindi marinig ng hangin. Hindi mo ito kailangang tahakin, anak. Ngunit sa loob ng bote, sumagot ang boses. Pareho ring linya, ngunit ngayon may ibang timpla. Tapusin mo ito, anak. At muling dumilim ang paligid. Ikaw ba? Kung muling nagising ka sa parehong bangungot, magigising ka pa ba ng buo? Mainit ang araw nang magising si Tasyo sa gilid ng ilog. Halos walang pagbabago sa paligid. Pareho pa rin ang pag-agos ng tubig. Ang mga dahon sa taas ay gumagalaw sa parehong ritmo ng hangin. Pero may isang bagay na hindi pareho. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Parang may nakadagan na hindi nakikita. Nakahawak pa rin siya sa bote ng langis. Kumikislap ito sa ilalim ng araw na tila nagbubuhay muli sa loob. Parang humihinga. Sa loob ng ilang sandali, inakala niyang panaginip lang ang lahat. Ang diwata, ang mutya, ang sumpa. Pero nang makita niyang may nakaukit na marka sa kanyang braso, hugis buwan na kalahati, alam niyang hindi iyon imahinasyon. Ang sumpa ay hindi na lang nakaraan. Bahagi na ito ng kanyang laman.
Nang bumalik siya sa baryo, sinalubong siya ng mga tanong. Saan siya nanggaling? Bakit siya nawala ng 2 araw? At bakit parang may ibang ningning ang mga mata niya? Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Napahinga lang sa gubat. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi pahinga ang ginawa niya. Isa iyong simula ng kung anumang bagay na ayaw niyang pangalanan. Si Lando naman, tila walang naaalala sa mga nangyari. Parang na-reset ang lahat, masaya, makulit, at laging handang tumawa. Pero sa mga mata nito, tuwing hindi siya nakatingin, may lalim na parang may alam. Parang nakikita ni Lando ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Tol, sabi ni Lando isang gabi habang nasa ilalim sila ng punong santol. Minsan ba pakiramdam mo may mga mata sa dilim? Napatingin si Tachio. Hindi siya agad sumagot. Tanging ang ingay ng mga kuliglig at mahinang huni ng hangin ang pumuno sa pagitan nila. Minsan, sagot niya, hindi ko alam kung ako lang ba yung tinitingnan o ako rin yung tumitingin. Tahimik si Lando, pero sa gilid ng labi niya may ngiti. Hindi ng kasiyahan, kundi ng isang taong nakakaintindi ng bagay na hindi dapat maunawaan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga kambing na nawawala tuwing madaling araw. May mga bata raw na nakaririnig ng babae sa may ilog na umiiyak, humihingi ng tulong. At sa bawat gabi na tahimik ang paligid, may amoy ng nasusunog na langis. Lahat ng mata unti-unting tumingin kay Tasio. Simula nang bumalik siya, may mga kakaiba nang nangyayari, bulong ng isa. Baka siya ang dahilan. Anak siya ng mangkukulam, sagot ng isa pa. Hindi siya lumalaban, pero sa gabi, tuwing tititig siya sa salamin, nakikita niya ang sarili niyang dahan-dahang nagbabago. Ang mga mata niya minsan nagiging mapula sa ilalim ng ilaw. Ang balat niya tila lumalamig kahit mainit ang paligid. At tuwing nakahawak siya sa bote ng langis, naririnig niya ang mahina, pamilyar na tinig ng kanyang ina. Ang dugo ay hindi kasalanan, anak. Pero kapag ginamit mo ito sa takot, nagiging apoy ito. Lumipas ang mga araw na parang paulit-ulit lang. Umaga, tahimik. Gabi, puno ng ingay na galing sa kung saan. Minsan nagigising si Tasio sa tunog ng yapak sa labas ng kanyang kubo. Pero kapag sumilip siya, wala roon ang kahit sino. Tanging isang singsing lang ang minsang naiwan sa lupa. Lumang ginto, may ukit ng araw at buwan. Agad niyang nakilala. Iyon ang singsing ng kanyang ina. Yung suot nito noong huli niya itong nakita bago ito namatay sa apoy. Dinala niya ito palagi simula noon, nakatali sa piraso ng lubid, nakasabit sa kanyang leeg. Para bang bahagi ito ng kanyang hininga, isang paalala na hindi pa tapos ang kanilang koneksyon. Ngunit sa bawat sandaling nadarama niya ang bigat ng singsing, sumasabay din ang kirot sa alaala. Ang sigaw ng mga tao noon, walang nilalabanan ang sumpa, sunugin, at siya, bata pa, umiiyak sa tabi ng katawan ng kanyang ina, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Simula noon, ipinangako niyang hindi na siya lilingon. Pero ngayong nagsisimula ng magpakita ang mga anino, alam niyang kahit anong iwas niya, babalik at babalik pa rin ang nakaraan. Minsan habang naglalakad siya pauwi, nakakita siya ng batang babae sa gilid ng daan. Basang-basa sa ulan, nakatayo lang, walang ekspresyon. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Tasio. Lumapit siya ng marahan. Ngunit nang igalaw ng bata ang ulo, nakita niyang wala itong mata, puro itim na hukay na lumuluha ng langis. Napatras siya, napasigaw, ngunit nang pumikit siya sandali at muling dumilat, wala na ang bata. Tanging amoy ng usok at langis ang naiwan. Kinabukasan, pumunta siya kay Salumay. Tinawag niya sa ilog, gaya ng dati. Ilang ulit siyang nagdasal ng lumang orasyon hanggang sa biglang kumislap ang tubig. Lumitaw muli ang diwata. "Tasyo," sabi nito, "bakit mo ako tinawag?" "Kailangan kong maintindihan," sagot niya. "Bakit ako?"
Bakit hindi siya? Kung dugo niya ang nagsimula, bakit ako ang kailangang magdusa? Tumingin si Salumay, walang imik. Sa tagal ng katahimikan, ang mga mata lang nito ang gumagalaw, parang sinasalamin ang mukha ni Tachio sa gitna ng tubig. Dahil ikaw ang natirang may kakayahang pumili, mahinahon nitong sabi. Ang iyong ina pinili ang sakripisyo, ikaw pinipili ng sumpa. Ang tanong, Tachio, ano ang pipiliin mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang singsing at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init sa loob nito, parang may apoy na nakapaloob. May nagsimula na, sabi ng diwata. Kapag umabot sa ikapitong gabi, hindi na kita matutulungan. Anong mangyayari sa ikapitong gabi? Tanong niya. Ang dugong pinigilan noon ay babalik at ikaw ang magiging sisidlan. Pag-uwi niya, dumaan siya sa bahay ni Lando. Tahimik ang paligid, walang ilaw. Pumasok siya at nakita ang kaibigan sa sulok, nakaupo, nanginginig. Lando, tawag niya. Paglingon nito, nanlaki ang mata niya. Ang balat ni Lando ay maputla, parang naluto sa loob. Sa mga mata nito, umiikot ang kulay puti at abo. Tol, mahinang sabi ni Lando. May mga tinig. Hindi sila umaalis. Anong tinig? Mga boses na nagmumula sa lupa. Sinasabi nilang may utang kang kailangang bayaran. Napalunok si Tachio. Hindi mo dapat naririnig yon. Ngumiti si Lando mahina, nakakatindig balahibo. Bakit, tol? Hindi ba pareho lang tayo? Pareho na tayong hindi sigurado kung tao pa ba. Pagkatapos noon, gabi-gabi na siyang binabangungot. Nakikita niya ang sarili niya sa gitna ng apoy, hawak ang bote, at ang ina niya nasa harap, nakangiti. Anak, sabi nito sa panaginip, naputol ko ang sumpa sa sarili ko pero hindi sa iyo, kasi ikaw ang kabayaran. Hindi, sigaw niya sa panaginip, hindi ko pinili ito. Ngunit habang umiiyak siya, nararamdaman niyang dahan-dahan siyang nagiging abo. Sa tuwing magigising siya, may mga bakas ng abo sa kanyang kamay at sa unan. At sa bawat umaga, ang singsing ay umiinit, tila may galit na gustong kumawala. Isang gabi, habang naglalakad sa ilog, nakakita siya ng liwanag sa ilalim ng tubig. Hindi na siya nagdalawang isip, sumisid siya. Sa ilalim may nakita siyang bato na hugis puso at sa ibabaw nito nakaupo ang anino ng kanyang ina. Hindi buo, parang gawa sa usok. Anak, sabi nito, kailangan mong ibalik ang langis sa pinagmulan, doon sa bundok kung saan ako nagsimula. Kapag hindi, ikaw ang susunod. Paano ko ibabalik? Tanong niya, halos humahagulgol. Bakit ako pa? Bakit ako? Ngumiti ang anino malambing pero malungkot. Dahil ikaw lang ang natitirang may pusong tao. Pag-ahon niya sa tubig nanginginig siya. Sa kamay niya mahigpit niyang hawak ang singsing at ang bote. Ang hangin ay malamig at sa bawat paghinga niya may kasamang bulong na galing sa paligid. Hindi mo ito kailangang tahakin, anak. Ngunit may sumasagot na ibang tinig, mas malalim, mas galit. Tapusin mo ito, anak. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Sa bawat gabi, nakikita niya ang mga mukha ng mga taong kilala niya, mga kapitbahay, mga bata, si Lando. Lahat sila nakatayo sa paligid ng kanyang kubo, tahimik, nakatingin lang sa kanya. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Lumabas siya, sumigaw, "Ano ba ang gusto ninyo sa akin?" Walang sumagot. Pero isa sa mga anino lumapit at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha ng ina niya, hindi na sa panaginip, kundi sa totoo. Anak, sabi nito, ang sumpa ay hindi kailanman itinakda. Pinipili ito muling bumalik ang hangin, malamig at may dalang amoy ng nasusunog na langis. Ang bote sa kamay niya biglang nagliwanag at sa loob nito nakita niya ang sarili niyang mukha. Nakangiti pero hindi na siya. Napaatras siya. Hindi ako yan, bulong niya. Ngunit ang larawan sa loob ng bote ay sumagot. Hindi pa. Pero magiging ikaw din. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na siya nakikipag-usap kay Lando.
Laging malamig ang paligid kapag magkasama sila. Minsan sabay silang nakaupo ngunit tahimik. Ang mga mata ni Lando laging nakatitig sa singsing na suot ni Tasyo. Bakit mo pa yan dala? Tanong ni Lando minsan. Kung yan ang dahilan ng lahat. Dahil ito na lang ang natitirang alaala niya, sagot ni Tasyo. Baka hindi alaala tol, sagot ni Lando. Baka pinto. Sa gabing iyon, hindi na siya umuwi. Pumunta siya sa bundok, dala ang bote, ang singsing, at ang takot. Sa bawat hakbang niya, parang may mga mata sa likod ng mga puno. Naririnig niya ang mga tinig, ilan ay nagdarasal, ilan ay umiiyak. Sa dulo ng landas may isang punong itim na parang nasunog. Sa ilalim nito may hukay na kumikislap. Lumuhod siya, inilagay ang bote sa lupa. Kung ito ang paraan para matapos, tanggapin ko. Ngunit bago pa niya mailapag ng buo, lumabas mula sa hukay ang isang kamay. Malamig, maputla, at hinawakan ng kanyang pulso. Tumingin siya at ang mukha ng ina niya ang sumulpot sa anino. Hindi ganyan ang pagtatapos, anak. Hindi mo ito kailangang tapusin, pero kailangan kong mabuhay bilang tao. Sigaw niya, umiiyak. Pagod na akong maging sumpa. Ngumiti ang anino. Kung gusto mong maging tao, kailangan mong kalimutan kung sino ka. Ngunit sa pagkalimot, mawawala ka rin dahan-dahan niyang inilapit ang bote sa hukay, nanginginig ang kamay. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tinig ni Lando mula sa likod. Tol, huwag! Paglingon niya, nakatayo si Lando sa dilim, umiiyak. Tol, naaalala mo pa ba kung sino ka bago mangyari lahat ato? Yung simpleng tao lang, yung marunong tumawa? Tahimik si Tasyo. Sa mga mata niya, naghalo ang takot at pangungulila. Hindi ko na matandaan, bulong niya. Baka matagal na akong nawala. At sa sandaling iyon, bumagsak ang bote. Nabali ang tali ng singsing at pareho silang nahulog sa hukay ng liwanag. Tumigil ang hangin, tumigil ang oras. Pagmulat ni Tasyo, nasa gitna siya ng baryo. Maliwanag ang araw, tahimik ang paligid. Mga bata naglalaro. Si Lando naglalakad papalapit, may dalang lambat. Parang walang nangyari. Tol, sabi ni Lando, tara, mangisda tayo. Ngumiti siya. Oo, sagot niya. Pero nang hawakan niya ang dibdib niya, wala na roon ang singsing. Sa kamay niya walang marka, walang mutya. Tanging bote lang ng langis ang nasa lupa, basag, at sa loob nito, may aninong nakangiti. At mula sa malayo, sa ilalim ng hangin, may bulong na muling umalingaw-ngaw. Hindi mo ito kailangang tahakin, anak. Ngunit ngayong pagkakataon, ang sagot ay galing sa kanya. Tapos na. Sa ilalim ng araw, tahimik ang baryo. Pero kung titingnan mo ng mabuti, sa gilid ng ilog, may isang lalaking nakatingin sa tubig. Pareho ang mukha ni Tasyo, ngunit walang anino. Tahimik siyang nakangiti. At sa tubig dumadaloy ang abo. Sa mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon, halos hindi makatulog si Tasyo. Ang bawat patak ng ulan ay parang yabag ng mga nilalang na bumabalik mula sa dilim. Sa bawat pagsilip niya sa bintana, tila may matang nakatingin sa kanya. Mata ng bata, mata ng kanyang ina, o baka mata ng mga taong matagal nang galit sa kanya. Hindi na niya alam kung alin ang totoo at alin ang alaala lang na patuloy siyang nilulunod. Pinilit niyang bumalik sa normal. Naghalo siya ng mga halamang gamot, tiningnan ang mga tuyong dahon sa mesa at sinubukang ituloy ang paghilot ng mga dumadayo sa kanya. Pero kahit sino pa ang lumapit, ang amoy ng langis mula sa bote ng kanyang ina ay hindi mawala sa kanyang mga kamay. Kahit nasunog na ang bote, parang nananatili sa balat niya ang amoy ng mga dasal na hindi natapos ng mga sumpang hindi pa nababasag. Minsan bigla siyang napapatigil habang nagtitimpla ng gamot. Parang may bulong sa tenga niya, mahina pero malinaw. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao, Tasyo. Napapaatras siya, napapatingin sa kisame, ngunit wala naman siyang nakikita. Ang hangin lang, malamig at mabigat, parang may nakasabit sa paligid.
Madalas na siyang puntahan ni Lando, dala ang ngiti, dala ang lambanog, pero pati ito ay napapansin na ang pagbabago. Tol, sabi ni Lando isang gabi, ikaw ba yan talaga? Parang may kung anong sumusunod sa'yo. Napatingin lang si Tasyo sa kanya, mahaba at walang salita. Sa mga matang iyon may halong takot at pagod. Gaze moment. Ang katahimikan nila ay parang dasal na hindi alam kung para saan. Pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti si Tasyo. Pilit. Siguro pagod lang ako. Masyado lang akong naaapektuhan sa nangyari. Pero hindi naniwala si Lando. Hindi lang pagod yan, tol. Nakikita ko yung anino sa likod mo. Paglingon ni Tasyo, wala naman siyang nakita. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may malamig na gumapang. Hindi niya sinagot. Ibinuhos niya ang lambanog sa baso at dahan-dahang ininom. Parang gusto niyang lunurin ang lahat ng nararamdaman. Sa mga gabi, nagsimula na siyang managinip muli ng parehong eksena. Ang kanyang ina, nakatalikod, gumagawa ng langis gamit ang mga halamang hindi niya alam. May hawak itong maliit na singsing, luma at maitim, parang yari sa abo. At sa bawat pag-ikot ng kamay nito, naririnig ni Tasyo ang parehong linya. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao. Isang umaga, nagising siyang may laman na naman ang kanyang mesa, ang parehong singsing mula sa panaginip. Lumapit siya, maingat. Parang may sariling pulso ang singsing, kumikirot, umiinit. Sa loob ng singsing, may nakaukit na simbolo, tatlong bilog na magkadugtong. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin, pero sa sandaling hinawakan niya ito, biglang bumigat ang hangin. Sumakit ang ulo niya, at sa loob ng isip niya, parang may boses na nagsabi, ang dugo mo, hindi para sa paghilom. Para ito sa pagpapanatili hindi niya maintindihan. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyari sa baryo. Tatlong bata ang nawala. Ang sabi ng mga tao, may kumuha raw sa kanila sa tabing ilog. May nakakita ng malaking anino sa ilalim ng tubig, parang nilalang na may palikpik at mata ng tao. Agad nagpunta si Tasyo sa ilog, dala ang kanyang lampara at mga dahon ng sambong. Wala siyang inaasahan kundi hangin at katahimikan. Pero pagdating niya roon, malamig ang tubig kahit tirik ang araw. At sa ilalim ng malinaw na agos, may nakita siyang kumikislap, parang mga mata. May hinahanap ka ba, anak ng sumpa? Napatigil siya. Ang boses ay galing sa ilalim ng tubig. Bumula ang ibabaw at mula sa kailaliman, umahon ng isang nilalang. Hindi ito ganap na tao, maputla ang balat, asul ang mata, at sa leeg nito ay may palikpik na kumikilos kasabay ng hinga. Shokoy, bulong ni Tasyo. Ngumiti ito, mabagal, malungkot. Hindi ako kaaway, albularyo, pero ang hinahanap mong gamot, ang gubat na pinagmulan yon, hindi mo kayang pasukin ng mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Ang gubat ng mga aswang ay hindi basta lupa. Buhay yon, humihinga. At may utang na dugo sa pamilya mo na tigilan si Tasyo. Anong utang? Ngumiti ang nilalang, malungkot. Ang dugo ng iyong ina ang naging kapalit para isara ang lagusan noon. Pero ngayon, dahil sa iyo, muling bumubukas, gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw. Pero tanging katahimikan lang ang lumabas. Hindi ko sinasadya, mahina niyang sabi. Hindi lahat ng sumpa ay sinasadya, tugon ng Shokoy bago ito dahan-dahang lumubog pabalik sa tubig. Ngunit tandaan mo, kapag nagsimula ang gabi ng pulang buwan, babalik ang lahat ng kinuha. Mula noon, hindi na mapakali si Tasyo. Ang singsing na nakuha niya ay parang may buhay. Tuwing lalapit siya sa tubig, nag-iinit ito, at tuwing gabi, nagliliwanag. Minsan, naririnig niyang tumitibok ito tulad ng puso. Isang gabi, habang hawak niya ang singsing, nakita niya sa bintana ang refleksyon ng kanyang ina. Hindi ito gumagalaw, pero nakatingin sa kanya na parang may gusto siyang ipaalala. Sa likod nito, aninag niya ang gubat, ang parehong gubat kung saan unang lumitaw ang pulang mata. Tasyo,
Tinakpan niya ang kanyang tainga pero ang tinig ay lumalakas, nanggagaling mula sa loob ng isip niya. Ang gamot, anak, ay hindi lunas kundi susi. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Lando. Tol, may nakita akong kakaiba sa may sapa. Parang mga marka ng paa ng bata, pero may mga kuko na patingin si Tachio. Baka aso lang. Hindi, Tachio. Alam kong hindi hayop yon at may naiwan pa, isang pirasong balat, parang sa tao pero malamig. Dala ni Lando ang piraso. Sa sandaling hinawakan ni Tachio, parang umikot ang paligid. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang imahe ng kanyang ina, hawak ang bote ng langis at ang parehong balat na iyon, parang sangkap sa isang ritual. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao. Lumuhod siya, huminga ng malalim. Lando, may hindi mo alam tungkol sa pamilya ko. Tahimik si Lando pero nakikinig. Noong namatay ang nanay ko, akala ng lahat dahil sa sakit o sumpa. Pero totoo, siya ang nagsara ng lagusan sa gubat. Gumamit siya ng dugo. Ng sarili niyang anak, nanlaki ang mata ni Lando. Anak? Pero ikaw, tumango si Tachio mabigat. Oo, ako yon. Dapat patay na ako noon, pero may nilalang na nagligtas sa akin, isang diwata ng kagubatan. Sa kapalit, dinala niya kalahati ng kaluluwa ko. Kaya simula noon, hindi na ako ganap na tao. Tahimik si Lando. Walang masabi. Gaze moment. Ang titig niya kay Tachio ay puno ng awa at takot. Tao lang siya. Pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Bulong ni Tachio sa isip. Simula noon, mas lalong lumayo sa kanya ang mga tao. May mga nagsasabing nakikita siyang nakatayo sa labas ng bahay ng mga may sakit, tahimik, parang anino. May mga batang umiiyak kapag napapadaan siya. Kahit hindi niya ginagawa, parang lahat ng sumpa ng baryo ay ibinibintang sa kanya. Si Lando na lang ang natitirang panig sa kanya, pero kahit ito, may mga sandaling nag-aalangan ng lumapit. Isang gabi habang magkasamang nakaupo sa tabi ng ilog, biglang may lumitaw na ilaw sa gitna ng tubig, parang bituin na naligaw. Tingnan mo yon, sabi ni Lando. Parang mutya. Tumayo si Tachio. Sa ilalim ng tubig kitang-kita niya ang isang bilog na bato na kumikislap ng asul at pula. Parang tumatawag. Nilapitan niya ito at sa sandaling hinawakan niya, biglang huminto ang agos ng ilog. Lahat ng tunog naglaho. Kahit ang hangin, tumigil. Sa loob ng mutya, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, pero hindi siya iyon. Isang bersyon niya, mas matanda, may mga pulang mata at may ngiting hindi kanya. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao. Bulong ng refleksyon bago ito pumutok at nagdulot ng liwanag. Pagmulat niya, wala na si Lando. Ang ilog tahimik, ang paligid madilim, tanging ang singsing sa kanyang kamay ang umiilaw. Tumakbo siya pabalik sa baryo, hinahanap ang kaibigan. Pero pagdating niya, may mga tao sa gitna ng plaza umiiyak. Si Lando, sabi ng isang matanda, natagpuan sa ilalim ng tulay. Walang sugat, pero tuyo ang katawan, parang sinipsip. Nang marinig ni Tachio iyon, parang nabasag ang lahat ng natitira sa loob niya. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tumitig lang siya sa apoy ng lampara sa harap niya. Gaze moment. Sa mga mata niya may halong pagkapuot at pangungulila. Sa gabi ng burol, walang lumapit sa kanya. Lahat ng mata nakatuon sa kanya, may takot, may galit. Siya yung dahilan, bulong ng isa. Kasama siya ng mga aswang, sabi ng iba. Tumayo siya, lumayo sa liwanag ng mga kandila at pumunta sa may gilid ng sapa kung saan madalas silang mag-inuman ni Lando. Sa lupa may natirang baso ng lambanog. Kinuha niya ito, inilapit sa labi at mahina niyang sinabi, "Patawad, tol." Ngunit sa sandaling ininom niya, may naramdaman siyang apoy sa loob, nasusunog. At sa dulo ng kanyang paningin may lumitaw na babae, ang diwata. Maputi, may mga dahon sa buhok at mga matang parang tubig na may apoy sa ilalim.
Hindi ka pa tapos, Tachio, sabi nito. Ang sumpa ay nagising. At kung hindi mo haharapin, ang lahat ng natitira ay masasama sa dilim. Pagod na ako, mahina niyang sagot. Lahat ng mahal ko nawawala. Dahil hindi ka pa handang tanggapin kung sino ka. Lumapit ito sa kanya at sa palad ng diwata. May ibinigay, isang maliit na bato, kulay abo, may ukit na 3 bilog, pareho ng nasa singsing. Ito ang puso ng lagusan, sabi ng diwata. Kung gusto mong tapusin, kailangan mong pumunta sa gubat. Pero tandaan mo, bawat hakbang, kabayaran ng alaala, napatitig siya sa bato, at sa sandaling iyon, narinig niyang muli ang boses ng kanyang ina. Anak, kapag dumating ang gabi ng pulang buwan, bumalik ka kung saan ako nawala. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matinding lungkot na parang walang dulo. Lumapit siya sa gilid ng tubig, hawak ang singsing at bato. Sa refleksyon niya, nakita niya ang 2 mukha. Isa kay Tasyo na may pulang mata. Hindi niya alam kung alin ang totoo. Sa likod niya umihip ang hangin, dala ang halakhak ng mga batang nawala. At sa gitna ng katahimikan, nagtanong siya, mahina, halos hindi na boses, kung ang gamot ay susi, para saan ang sakit? Ang tubig sa ilog kumulo, at sa ibabaw nito, unti-unting lumitaw ang mukha ni Lando, ngunit hindi na tao, kundi nilalang na tila hinugot mula sa dilim. Ngumiti ito, Tol, tapusin mo na bago ako tuluyang maging isa sa kanila. Ang lampara sa gilid ay biglang namatay. Ang ilaw ng buwan ay nagkulay dugo. At si Tasyo, nakatayo sa gitna ng dilim, hawak ang singsing ng kanyang ina at ang bato ng sumpa. Sa unang beses tumingin siya sa langit at mahina niyang sinabi, kung ito ang kapalit ng lunas, tatanggapin ko. Sa sandaling iyon, bumuka ang lupa at mula sa ilalim, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina, ng diwata at ng mga nilalang sa gubat. Sabay-sabay, parang iisang dasal. At sa huling iglap, bago lamunin siya ng dilim, nakatingin siya sa buwan. May ngiti sa labi ngunit may luha sa mata. At ikaw, kung ikaw ang nasa kanyang lugar, pipiliin mo bang gamutin ang mundo kahit kapalit ay sarili mong kaluluwa? Tahimik ang kagubatan nang muling magising si Tasyo. Hindi niya alam kung ilang oras o araw na siyang walang malay. Ang huling naaalala niya ay ang pulang buwan, ang mukha ni Lando na nagbago, at ang tinig ng kanyang ina na parang dasal na binabaliktad. Ngayon, ang paligid ay kulay abo. Parang nabura ang mga kulay ng mundo. Nakaupo siya sa lupa, malamig, basa ng hamog. Sa kamay niya mahigpit pa rin niyang hawak ang singsing ng kanyang ina at ang bato ng sumpa. Parehong umiilaw ng mahina, tila humihinga. Sa paligid, ang mga puno ay nakayuko at ang mga dahon ay parang mga mata, nakamasid, naghihintay. Nasaan ako? Mahina niyang tanong, pero ang tinig ay parang nalunod sa hangin. Mula sa likod ng mga puno, may lumabas na anino. Babae, payat, nakaputi, at ang buhok ay parang usok na gumagalaw sa sarili nitong ritmo. Tachyo, sabi ng nilalang, malamig ang tinig, narito ka sa pagitan ng buhay at ng alaala. Sa lugar kung saan ang mga sumpa ay humihinga, tiwata ka ba? Hindi. Ako ang tagapangalaga ng mga hindi natapos, ng mga gamot na hindi nagamit, ng mga panalangin na sunog bago marinig. Lumapit ito at sa bawat hakbang, kumikislap ang lupa na parang bituin sa ilalim ng dagat. Tasyo, sabi nito, ang dugo mo ay may 2 anyo. Ang isa mula sa tao, ang isa mula sa sumpa. At ngayong nagising na ang pulang buwan, kailangan mong pumili kung sino ka talaga. Tahimik lang si Tasyo. Ang dibdib niya ay punong-puno ng tanong, pero ang mga labi ay nanatiling sarado. Gaze moment. Sa mga mata niya, halatang may takot, pero mas malalim pa roon, may pagkadama ng pagsuko. Paano ko pipiliin? Tanong niya sa wakas. Sa pamamagitan ng katotohanan.
sagot ng nilalang. Dahil matagal mo nang tinatakbuhan ang dahilan kung bakit namatay ang iyong ina. Biglang humangin ng malakas. Ang mga dahon nagliparan at sa gitna ng ulap ng alikabok, lumitaw ang isang tanawin parang salamin na nakabitin sa hangin. Sa loob ng salamin, nakita niya ang sarili niya bilang bata. Nakahiga sa banig, umiiyak habang hawak ng kanyang ina ang bote ng langis. Umiiyak ito, nanginginig ang kamay at paulit-ulit na sinasabi, "Patawad, anak, wala akong ibang paraan." Ang mga salita ay parang punyal na sumaksak kay Tatyo. Hindi, hindi totoo yan. Yan ang katotohanan, sabi ng tagapangalaga. Ginamit ng iyong ina ang sariling anak para isara ang lagusan ng mga aswang. Ikaw ang naging kabayaran. Pero dahil sa pag-ibig niya, hinati niya ang kaluluwa mo. Kalahati sa mundo ng tao, kalahati sa mundo ng mga nilalang. Tumulo ang luha sa mata ni Tasyo. Bakit kailangan niya akong ipaglaban kung alam niyang masasaktan ako? Dahil ang tunay na gamot ay laging may kapalit, sagot ng nilalang. At ang kapalit ng buhay mo noon ay ang sumpang bumabalik ngayon. Niyakap ni Tasyo ang sarili. Sa loob ng dibdib niya parang may nagbabanggaan, dalawang tibok ng puso, dalawang kaluluwang nag-aaway. Kung ganon, sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Tumingin ang nilalang sa langit kung saan unti-unting sumisikat ang pulang buwan. Ang lagusan ay muling nagbubukas. Kung hindi mo ito isasara bago sumikat ang araw, kakainin ng kadiliman ang lahat, pati mga alaala ng mga tao. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang uminit ang singsing ng kanyang ina. Tandaan mo, sabi ng tagapangalaga, ang singsing ay hindi basta alahas. Yan ang puso ng iyong ina, ang huling bahagi ng kanyang kaluluwa. Kapag pinagsama mo yan sa bato, mabubuksan mo ang huling daan papunta sa ugat ng sumpa. Pero bago siya makapagsalita, nagbago ang paligid. Ang mga puno nagliwanag at sa lupa, sumulpot ang mga anino, mga hugis tao na walang mukha, naglalakad, nagmumulto. Isa-isa silang lumapit kay Tasyo, umiiyak ng walang boses. Yan ang mga kaluluwang nasipsip ng sumpa, sabi ng nilalang. Kasama diyan ang kaibigan mong si Lando. Napaluhod si Tasyo. Hindi ko siya pababayaan. Kung gayon, sabi ng tagapangalaga, harapin mo siya. At mula sa pinakagitna ng mga anino, may isang liwanag na lumitaw. Mula roon dahan-dahang umangat si Lando, payat, maputla, at ang mga matay asul, parang wala ng laman. Tol, mahina nitong sabi. Ang sakit, parang ginigising ako sa panaginip na ayaw ko nang balikan. Lando, sigaw ni Tasyo, tumatakbo papalapit. Patawad, hindi ko sinasadya. Ngumiti si Lando pero malungkot. Alam ko, pero minsan kahit hindi natin sinasadya, tayo pa rin ang dahilan gaze moment. Tahimik silang nagtitigan, wala nang salita. Tanging mga mata lang na puno ng sakit at pangunawa. Baka may paraan pa, sabi ni Tasyo. Tasyo, sagot ni Lando, ang tanging paraan para matapos to ay harapin mo ang ugat ng sumpa, ang gubat ng mga aswang. Pero tandaan mo, kung papasok ka roon, hindi mo na siguradong makakabalik. Mas mabuti na yon kaysa makita kong tuluyang mawala ang lahat. Dahan-dahan itinuro ni Lando ang silangan kung saan makikita ang makapal na usok mula sa gubat. Doon, sa ilalim ng punong balete, nandoon ang lagusan. At doon mo rin makikita ang totoo mong anyo, huminga ng malalim si Tasyo. Kung ito ang kapalit ng lunas, tatanggapin ko. Ngumiti si Lando at sa sandaling iyon, dahan-dahan itong naglaho. Parang sinisipsip ng hangin. Mag-isa na namang naglakad si Tasyo. Sa bawat hakbang, bumibigat ang paligid. Ang mga puno parang sumusunod sa kanya. Ang lupa parang humihinga. At ang hangin may dalang mga tinig. Pamilyar, pabulong, paulit-ulit. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao.
Pagdating niya sa gitna ng gubat, nakita niya ang punong balete. Malaki, matanda, at sa ilalim nito may bilog ng mga kandilang nakalutang. Sa gitna may hukay na puno ng liwanag, tila pintuan, pero walang anino. Nilapitan niya ito, nanginginig ang kamay. Sa sandaling inilapit niya ang singsing at ang bato, nagliyab ang lupa at mula sa liwanag, lumitaw ang isang figura, isang babae, suot ang lumang saya at may mga matang pula. Ina, mahina niyang bulong. Ngumiti ito, anak, ang oras ay dumating na, bakit mo ako ginising? Tanong niya. Bakit mo ako binuhay kung alam mong magiging sumpa ako? Lumapit ang babae, hinaplos ang kanyang pisngi. Dahil mahal kita at dahil ikaw lang ang kayang wakasan ang mga kasalanan ko. Hindi ko maintindihan. Ang gamot na ginawa ko noon, sabi ng ina, ay hindi para magpagaling, kundi para magtago ng kasamaan. Itinago ko sa loob mo ang hating kaluluwa ng isang aswang, ang pinuno ng lagusan. Akala ko kaya kong pigilan ito, pero ngayon bumabalik na siya. Biglang gumalaw ang lupa. Mula sa ilalim ng puno, may lumabas na nilalang, malaki, maitim, at may mga pakpak na parang balat ng paniki. Ang totoo mong ama, sabi ng babae. Nanginig si Tatio. Hindi, hindi totoo yan. Ngumisi ang nilalang at sa boses nitong mababa't malamig, sabi niya, totoo, anak. Ako ang dugo na tinanggihan mo. Ako ang sakit na tinakpan ng gamot. Lahat ng kandila ay sabay-sabay namatay. Tanging liwanag ng pulang buwan ang naiwan. Sa ilaw nito magkatapat ang tatlo, ang ina, ang ama, at ang anak. Kung gusto mong tapusin ito, sabi ng ina, kailangan mong gamitin ang singsing, isakripisyo mo ang sarili mo. Saraduhin mo ang lagusan, ngunit tumingin si Tasyo sa ama. At kung pipiliin ko siya? Kung pipiliin mo ako, sabi ng nilalang, magiging isa ka sa amin. Hindi ka na masasaktan, hindi ka natatanggihan. Magiging makapangyarihan ka, higit pa sa lahat ng albularyo, tahimik si Tasyo. Sa isang banda, naroon ang lahat ng sakit, ang pangungutya ng mga tao, ang pagkamatay ni Lando, ang kasinungalingan ng nakaraan. Sa kabilang banda, naroon ang ina, pagod, umiiyak, ngunit may pag-ibig sa mga mata. Lumuha siya, tumingala sa langit, at mahina niyang sinabi, kung hindi lahat ng gamot ay para sa tao, siguro, hindi rin lahat ng sumpa ay dapat itago. Isinuot niya ang singsing. Sa sandaling iyon, nagdilim ang lahat. Ang bato sa kanyang kamay ay pumutok at ang liwanag nito'y pumasok sa kanyang dibdib. Ang sigaw ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa buong gubat at ang mga puno ay sumabog sa liwanag. Sa gitna ng ingay, tumigil si Tasyo, nakapikit, tahimik, parang natutulog. Pagmulat niya, tahimik ang lahat. Ang buwan ay bumalik sa puti. Ang gubat ay parang bagong gising sa mahabang panaginip. Ngunit wala na ang kanyang ina. Wala na rin ang nilalang. Tanging ang lamig ng hangin at ang amoy ng nasunog na lupa ang naiwan. Sa kanyang kamay may bagong bagay, isang maliit na bote ng langis. Binuksan niya ito. Walang laman. Pero sa loob, naroon ang kanyang refleksyon. Mapayapa, ngunit may pulang mata. Ngumiti siya, bahagya. Marahil, bulong niya. Minsan, ang lunas ay hindi para mawala ang sakit, kundi para tanggapin ito. Lumakad siya palabas ng gubat, pitpit ang bote. Sa bawat hakbang, sumisikat ang araw, at sa bawat sinag, parang may mga kaluluwang lumalabas mula sa mga puno. Mga batang nawala, mga aninong naglaho, at si Lando nakangiti mula sa liwanag. At bago tuluyang mawala ang araw, tumingin siya sa langit sa huling pagkakataon at mahina niyang sinabi, "Ma, tapos na." Ngunit sa likod ng hangin, may bulong na dumaan, halos hindi marinig. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao, at hindi lahat ng sugat dapat maghilom.
At sa katahimikan ng umagang iyon, habang naglalakad si Tasyo palabas ng kagubatan, sa dulo ng kanyang anino, may ikalawang aninong sumusunod, payat, mahaba at nakangiti. Ikaw ba, pipiliin mong gamutin ang sugat ng mundo kung alam mong ikaw mismo ang magiging sugat nito? Tahimik na ang bayan ng San Roque matapos ang gabing iyon. Wala nang humahaginit na hangin, wala nang umuugong na halakhak mula sa kagubatan. Ang mga aso na dati tahol ng tahol tuwing dapit hapon, ngayoy nakahiga lang sa kalsada, parang nakalimutan na nila ang takot. Pero sa gitna ng katahimikan, may kakaibang bigat sa hangin. Parang ang lupa ay humihinga ng mabagal, pagod at naghihintay ng kasunod. Lumakad si Tasyo sa daan patungo sa lumang bahay ng kanyang ina. Pitpit niya ang maliit na bote ng langis na walang laman, ang singsing na kupas na, at ang mga mata niyang hindi naganap na kayumanggi. Sa tuwing tatamaan siya ng araw, bahagyang nagiging pula ang gilid ng kanyang mga mata, parang paalala ng sumpang hindi lubos na nawala. Pagdating niya sa bahay, halos gumuho na ang bubong. Ang mga dingding ay tinutubuan ng lumot, at sa gitna ng bakuran, nandoon pa rin ang lumang duyan na gawa sa tela ng kanyang ina. Nilapitan niya ito at umupo sa lupa. Ang katahimikan ay parang musika, nakakaaliw, pero may kirot. Mahinang sabi niya. Tapos na, wala nang lagusan, pero bakit parang may kulang pa rin? Ang hangin ay humaplos sa kanyang pisngi, at sa mahinang pag-ikot ng duyan, may tunog na parang alingawngaw ng tinig. Anak, hindi natatapos ang sumpa kapag tinanggap mo lang ito. Natatapos lang kapag pinatawad mo rin ang sarili mo na papikit si Tasyo. Patawad. Isang salitang paulit-ulit na naririnig niya sa isip pero hindi niya masabing buo. Patawad sa ina. Patawad kay Lando. Patawad sa mga taong sinaktan ng sumpa. Ngunit higit sa lahat, patawad sa sarili. Lumipas ang mga araw. Bumalik siya sa pagiging albularyo, tahimik, mapagmasid, at lumalayo sa mga mata ng tao. Ngunit ngayong iba na siya, iba rin ang paraan niya ng paggagamot. Kapag may lumapit na may sakit, hindi lang siya gumagamit ng dahon o langis. Ginagamit niya ang kanyang panaginip. Nakikita niya ang ugat ng sakit, hindi sa katawan, kundi sa alaala ng tao. Minsan dumating ang isang bata. May sugat sa dibdib pero walang dugo. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Tasyo. May anino po sa bahay namin. Sabi ni nanay, baka multo, sagot ng bata. Ngumiti si Tasyo. Hindi multo yon. Takot lang na ayaw umalis. Hinawakan niya ang bote ng langis. Pagdampi sa balat ng bata, biglang kumislap ito at sa loob ng bote may lumitaw na aninong pamilyar. Ang hugis ay parang batang umiiyak pero unti-unti itong naglaho nang mapawi ang sakit ng bata. Ngumiti si Tasyo. Tapos na. Salamat po, albularyo, sabi ng bata. At bago ito umalis, inabot sa kanya ang isang bulaklak na puti. Para po hindi na kayo malungkot. Gaze moment. Tumingin siya sa bulaklak at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti siya ng totoo. Pero noong gabing iyon, habang nag-iisa siya sa kanyang kubo, nagising siya sa kakaibang tunog. Kaluskos ng mga paa sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Wala siyang nakita pero sa gilid ng kanyang paningin may aninong nakatayo sa lilim ng mga punong saging. Ang katawan nito ay pamilyar, ang tikwas ng balikat, ang paraan ng paghinga. Lando? Bulong niya. Tahimik lang ang paligid. Walang sumagot pero sa hangin may bulong na dumarampi. Hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, pumunta siya sa pamilihan. Habang naglalakad, napansin niyang kakaiba ang mga tao. Ang mga mata nila ay parang malalim, pagod. Ang mga bata naglalaro pero walang ingay. May matandang babae na lumapit sa kanya. Albularyo, salamat at bumalik ka, pero may kakaiba sa amin ngayon. Tuwing gabi may amoy na parang nasusunog na langis. At may mga nawawalang manok na pahinto si Tasyo. Nasaan nanggagaling yung amoy?
Itinuro ng babae ang silangan. Sa gubat kung saan dati may lagusan, muling lumamig ang paligid at sa sandaling iyon, naramdaman ni Tasyo ang bote ng langis sa kanyang bulsa. Bahagyang umiinit, parang sinasabing may paparating. Nang bumalik siya sa bahay, binuksan niya ang bote. Wala itong laman, pero sa loob ng baso may dumudungaw na pulang liwanag. Ang parehong liwanag na nakita niya noong gabing naglaho ang kanyang ina. Time loop echo. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang paalala, hindi nababala. Dahil alam niya, kung may bumabalik na sumpa, baka hindi iyon galing sa labas. Baka sa loob niya mismo. Lumipas ang 3 gabi bago siya tuluyang bumalik sa gubat. Ngayon, tahimik ito. Walang hangin, walang huni ng kuliglig. Ang mga puno tila nanunood. Bitbit niya ang bote at sa ilalim ng puno ng balete, inilapag niya ito. Kung may natira pa sa sumpa, sabi niya, ipakita mo. Sa halip na sagot, umihip ang malamig na hangin. At sa loob ng bote, unti-unting nabuo ang hugis ng mukha. Mahaba, payat, at pamilyar. Lando. Bulong niya. Ngumiti ito. Sabi ko naman sa'yo, tol, hindi tayo natatapos sa kamatayan lang. Anong ibig mong sabihin? Ang sumpa, hindi lang sa dugo mo, nasa alaala rin ng bayan. Sa bawat taong naniniwala pa rin sa takot, sa bawat dasal na puno ng galit. Hanggat may natitirang ganon, babalik at babalik ang dilim tumingin si Tasyo sa bote. Anong dapat kong gawin? Hindi mo na pwedeng tapusin to mag-isa. Kailangan mo silang turuang harapin ang takot nila lumipas ang ilang buwan. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nagtatagpo ang mga tao sa ilalim ng balete. Hindi para magdasal sa takot, kundi para alalahanin ang mga nawala, ang mga nasaktan, at ang mga tinanggap. Si Tasyo, tahimik lang na nakatayo sa gilid, pinagmamasdan silang nag-aalay ng kandila. Sa gitna ng liwanag, makikita ang mga mukha, may lungkot pero may pag-asa. At sa bawat gabing ganon, unti-unting nagbabago ang bote ng langis. Mula sa pulang liwanag, nagiging puti ito. At minsan, kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan, parang may anyo ng isang babae na nakangiti sa loob. Marahil, ang kanyang ina. Pero isang gabi, habang inaayos niya ang mga kandila, may batang lumapit. Albularyo, sabi nito, totoo po ba na dati kayong aswang? Napangiti siya, hindi. Pero minsan ang pinakamabait na tao ay kailangang maging halimaw para mailigtas ang iba. Hindi po ako natatakot, sabi ng bata. Kasi ang mga halimaw minsan sila rin ang tagapagligtas. Tumingin si Tasyo sa langit. Ang buwan ay buo, maliwanag, pero hindi na pula. Ngunit sa dulo ng kanyang paningin sa tabi ng punong balete, may aninong nakatayo, payat, maitim, nakatingin sa kanya. Hindi ito gumagalaw pero naroon. Hindi na nakakatakot. Parang bantay na lang. Gaze moment. Tahimik lang si Tasyo. Tumitig siya sa anino. Tila nagkaintindihan sila ng walang salita. At sa huling gabing iyon, habang dahan-dahang pinapatay ng hangin ang mga kandila, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig. Tandaan mo, anak, hindi lahat ng sugat kailangang maghilom. Ang iba nandyan para ipaalala kung gaano ka nabuhay, huminga siya ng malalim. Inilagay niya ang bote sa lupa, tumalikod at dahan-dahang lumakad palayo. Sa bawat hakbang, lumalayo siya sa takot ngunit hindi sa alaala. Ang gubat ay nanatiling tahimik. Ang mga dahon gumagalaw ng marahan, parang nagdarasal. At sa pagitan ng mga ugat ng punong balete, may umuusbong na bagong halaman, maliit, may bulaklak na puti. Ang unang bulaklak sa lugar ng sumpa. Sabi ng matatanda, kapag nakita mo raw ang bulaklak na iyon, huwag mo itong pitasin. Dahil sa bawat paghinga nito, naroon ang kwento ni Tasyo,
Ang albularyong nakatuklas ng gamot sa gubat ng mga aswang. Ang lalaking ginamot hindi lang ang katawan ng bayan, kundi pati ang mga sugat na matagal nang nakabaon sa kaluluwa ng mga tao. At kung minsan kapag dumaan ka sa San Roque sa gabi at makakita ka ng pulang liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga puno, huwag kang matakot. Baka si Tasyo lang iyon, nagbabantay, nagbubulong ng dasal sa hangin, ang dasal na matagal nang paulit-ulit sa bawat henerasyon. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao, at hindi lahat ng sumpa kailangang mawala. At ikaw, kung sakaling marinig mo ang bulong na iyon habang mag-isa sa dilim, ikaw ba maniniwala kang tapos na ang kwento? Ang umaga sa San Roque ay tila payapa, pero ang lupa ay may lihim na pintig, parang pusong hindi pa tuluyang tumitigil sa pagtibok. 5 taon na ang lumipas mula nang magsara ang lagusan sa gubat, at ang pangalan ni Tasyo ay naging alamat. May mga nagsasabing umalis na raw siya papunta sa bundok ng Banahaw, may ilan namang naniniwalang hindi siya kailanman umalis, na sa gabi, kapag kumikislap ang mga alitap-tap, siya raw ang nagbabantay. Ngunit isang gabi ng bagyo, may batang babae ang nawawala. Anak siya ng bagong mag-asawa sa baryo. Ayon sa mga nakakita, huling nakita raw ito sa gilid ng gubat. Hawak-hawak ang isang maliit na puting bulaklak na parang may sariling ilaw. Walang gustong maghanap, natatakot ang mga tao. Wala nang gustong pumasok sa gubat na iyon kahit matagal na itong tahimik. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa pinto ng lumang bahay ni Aling Feli, ang pinakamatandang hilot sa baryo. Pagbukas niya ng pinto, napasinghap siya. Sa labas nakatayo ang isang lalaki, basang-basa sa ulan. Ang mga matay mapula pero maamo. Sa dibdib niya nakasabit ang isang maliit na bote ng langis. At sa loob nito kumikislap ang puting liwanag. Tasyo? Halos hindi makapaniwala ang matanda. Ngumiti siya ng mahina. May batang dinala ng gubat. Kailangan kong sundan. Hindi na nagtanong si Aling Feli. Kinuha lang niya ang isang kandila at inabot ito sa kanya. Kung papasok ka roon, sabi niya, dala mo to. Hindi para sa liwanag, kundi para maalala mo kung nasaan ka. Ngumiti si Tasyo. Salamat. Pero alam kong hindi na ako mawawala roon. Kasi ako na ang gubat ngayon. At umalis siya, tahimik, habang ang ulan ay tumatama sa lupa na parang mga yabag ng lumang dasal. Sa loob ng kagubatan, walang hangin, walang kuliglig. Ang mga dahon ay parang balat ng matandang ahas, punit, tuyo at humihinga. Sa bawat hakbang ni Tasyo, nagliliwanag ang lupa. Sa bawat paghinga niya, lumalabas ang usok mula sa bibig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa alaala. Nasaan ka, bata? Pulong niya. Walang sumagot pero sa hangin, may tawa. Mahina, parang mula sa ilalim ng lupa. Sumunod siya sa tunog hanggang makarating sa isang maliit na clearing. Doon nakita niya ang batang babae. Nakaupo sa gitna ng bilog ng mga ugat. Nakangiti, hawak pa rin ang bulaklak na puti. Anak, tawag niya. Halika, uuwi na tayo. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, nag-iba ang mukha nito. Parang lumabo. Naging 2 anyo. Isa'y bata, isa'y aninong may mga matang pula. Tasyo, pulong ng anino, akala mo ba tapos na? Napatigil siya. Sino ka? Ngumisi ang anino. Ako ang natitirang bahagi mo, ang kinulong mo sa bote, ang takot na tinanggap mo pero hindi mo nilubos na pinatawad. At bigla ang paligid ay nagbago. Ang gubat ay muling nabuhay sa dilim, ang mga dahon ay nagliyab, at sa langit, muling sumikat ang pulang buwan. Hindi makagalaw si Tasyo. Time loop echo. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao. Ngayon, bumalik ito bilang boses ng kanyang sariling anino. Lahat ng gamot ay may kapalit, sabi ng anino. At ang kapalit ng paghilom ng bayan ay ikaw. Lumapit ito at sa bawat hakbang, nagkakaroon ng bitak ang lupa. Tiningnan ni Tasyo ang bote. Umiilaw na ngayon ng mas maliwanag, ngunit sa loob nito may 2 ilaw.
Isa puti, isa pula. Kung ikaw ang natira sa akin, sabi niya, ibig sabihin, ako pa rin ang may kapangyarihan na tapusin ka. Hinawakan niya ang bote ng mahigpit. Ang paligid ay nagumigting, ang hangin nagputi, at mula sa langit bumagsak ang mga pulang abo. Hindi mo ako kayang patayin, sigaw ng anino. Hindi ko kailangan, sagot ni Tasyo. Kailangan lang kitang yakapin. At sa unang pagkakataon, hinarap niya ang sarili. Niyakap niya ang anino, malamig, mabigat at puno ng sakit. Sa sandaling nagtagpo sila, pumutok ang liwanag mula sa bote at sumigaw ang buong kagubatan. Pagmulat ni Tasyo, nakahiga na siya sa lupa. Ang buwan ay muli ng maputi. Ang bata, nakatulog sa tabi niya, ligtas, ngunit wala na ang bote. Wala na rin ang pulang liwanag. Sa halip, sa kanyang dibdib, may marka, maliit, bilog, parang balat ng buwan. Tinapik niya ito at narinig niya ang mahinang tibok ng dalawang puso. Ngumiti siya. Sa wakas, buo na ako. Lumipas ang ilang taon. Ang kagubatan ng mga aswang ay tinawag na ngayon ng mga tao bilang gubat ng lunas. Hindi na ito tinatakutan. Dito na raw tumutubo ang mga halamang walang pangalan, pero nakapagpapagaling ng sakit na hindi kaya ng ospital. Tuwing gabi, makikita pa rin daw si Tasyo, naglalakad, tahimik, dala ang ilawan ni Aling Feli. Hindi siya multo, hindi rin siya banal. Sabi ng matatanda, siya raw ay bantay, hindi ng gubat kundi ng mga kaluluwang hindi pa tuluyang naglalakbay. Minsan, may mga batang naglalaro sa gilid ng gubat at nakakita sa kanya. Lolo Tasyo, sigaw ng isa. Totoo po ba na may mga aswang pa rin dito? Ngumiti siya, yumuko, at tiningnan ang mga bata. Wala nang aswang dito, mga apo. Pero tandaan ninyo, ang kadiliman ay laging naghihintay sa mga pusong nakakalimot. At paano po yun mawawala? Tanong ng isa. Tandaan niyo to, sabi ni Tasyo, at tinitigan ang maliit na bulaklak na nakatanim sa tabi ng daan. Hindi lahat ng sugat kailangang maghilom, pero bawat sugat may kwento. At habang naaalala mo ang kwento, hindi na ito nakakatakot isang gabi. Habang nag-iisa si Tasyo sa kubo, nagising siya sa tunog ng hangin. Ngunit hindi ito karaniwang hangin. May dalang tinig, pamilyar. Anak. Napatayo siya, kinuha ang ilawan at lumabas. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nakita niya ang anyo ng isang babae. Suot ang lumang saya, nakangiti, may bitbit na maliit na bote ng langis. Ina, bulong niya. Ngumiti ito. Hindi na kita kayang gabayan, Tasyo, pero kaya mo na. Bakit ka bumalik? Para ipaalala lang, ang bawat gamot na ginawa mo may binubuhay, pero may pinapahinga rin. Ganyan din ang buhay. Ang paggaling hindi palaging pagtatapos. Minsan, simula tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, ma. Lumapit ang babae, hinaplos ang kanyang pisngi, at unti-unting naglaho kasabay ng liwanag ng buwan. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga bata sa gilid ng gubat, nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Tahimik, nakapikit, may ngiti sa labi. Sa tabi niya, nakalapag ang ilawan. Bukas pa rin, at sa loob nito hindi apoy ang liwanag, kundi maliliit na alitaptap na sumasayaw. Sabi ni Aling Feli, nang makita ito, hindi siya namatay. Tinupad lang niya ang huling bahagi ng dasal. At mula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nakakita sa mga alitaptap na bumubuo ng hugis ng isang tao sa gitna ng gubat. Tahimik, nakatingin sa kalangitan. Ang mga tao ng San Roque ay hindi na natatakot. Sa tuwing may nagkakasakit, dumadaan sila sa gubat, nag-aalay ng bulaklak, at sinasabi ang mga salitang itinuro ni Tasyo. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao, at hindi lahat ng sugat kailangang maghilom. At kung minsan, kapag nakaramdam sila ng malamig na hangin na parang yakap mula sa wala, maririnig nila ang mahinang tinig sa kanilang tainga. Basta't hindi mo tinatakbuhan ang takot mo, gumagaling ang kaluluwa.
At doon nagtatapos ang alamat ng albularyong nakatuklas ng kakaibang gamot sa gubat ng mga aswang. Ngunit gaya ng lahat ng alamat, may mga nagsasabing hanggang ngayon hindi ito tapos. Dahil may mga gabi raw, kapag ang buwan ay muling nagiging mapula, may batang nagigising sa gitna ng gabi, hawak ang isang bulaklak na puti, umiilaw at naririnig ang boses na pabulong. Anak, handa ka na bang gumamot? Ikaw ba kung ikaw ang magising na may bulaklak na ganun sa kamay mo? Lalabas ka ba ng bahay o tatakpan mo na lang ng kumot ang katotohanan? Ang gabi ay muling bumagsak sa San Roque. Mabigat, parang may dinadalang alaala. Tahimik ang mga kalye pero sa bawat sulok ng baryo may mga bulong na hindi galing sa hangin. Ang mga matatanda nagsasara na naman ng bintana tuwing dapit hapon. Ang mga bata pinagbabawalan ng maglaro kapag bilog ang buwan. May kakaiba raw na nangyayari ulit, sabi ni Aling Feli sa mga kapitbahay, habang nag-aalay ng kandila sa harap ng lumang kapilya. Tuwing gabi, may ilaw sa gubat. Hindi tulad ng alitap-tap, mas maliwanag parang mga matang nanonood. At sa gitna ng mga bulong at takot, isang binatilyo ang tahimik lang na nakikinig, si Noel, apo ni Aling Feli. Mapayat, tahimik at may kakaibang ugali. Mahilig mag-isa sa tabi ng ilog, laging may hawak na maliit na puting bulaklak na hindi nalalanta kahit ilang linggo na. Anak, sabi ng lola niya minsan, saan mo nakuha yang bulaklak na yan? Ngumiti lang siya. Sa gubat po, doon sa ilalim ng balete, anak ng Noel. Baka gusto mong sumunod sa kwento ni Tasyo. Napangiti siya. Sabi niyo po, hindi dapat katakutan ang gubat. Dapat alalahanin tahimik si Aling Feli. Pero sa mga mata niya, may halong takot at pagkilala. Gaze moment. Ang paraan ng pagkakasabi ng apo niya. Parang narinig na niya dati. Kinagabihan habang ang ulan ay mahinang pumapatak sa bubong, nagising si Noel. Hindi niya alam kung bakit, pero may narinig siyang mahinang boses sa labas ng bahay, pamilyar, parang tinig ng isang batang babae. Noel, pulong ng tinig, tulungan mo akong umuwi. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang bulaklak na nakapatong sa tabi ng unan at lumabas ng bahay. Ang ulan ay tumigil, ngunit ang lupa ay basa at ang hangin malamig. Sa di kalayuan may liwanag sa gubat. Puting ilaw, mabagal ang paggalaw, parang humihinga. Hindi siya natakot, parang may nagtutulak sa kanya, hindi kamay kundi tawag. Habang papalapit siya, napansin niyang nag-iiba ang paligid. Ang mga punong dati pamilyar ay nagmumukhang bago. Ang mga ugat parang mga daliri ng matandang nakahimlay. Hanggang sa marating niya ang gitna, ang lugar kung saan nakatayo ang punong balete. Ngunit ngayon iba na ito. Sa paligid may mga bulaklak na puti, at sa hangin may amoy ng langis. At sa ilalim ng puno may isang bote ng langis. Bukas, walang laman, pero may liwanag sa loob na pabalik-balik. Lumuhod si Noel. Ano to? Mula sa likod niya may boses na sumagot. Yan ang iniwan ng naghilom sa bayan. Napalingon siya, isang lalaking nakaputi, nakayapak, may mahinang ngiti at mapulang mata. Tachyo, mahina niyang bulong kahit hindi niya alam kung paano niya nalaman ang pangalan. Ngumiti ang lalaki. Matagal ko nang hinihintay ang susunod. Susunod? Oo. Dahil ang bawat lunas may tagapagmana, tahimik si Noel, hindi alam kung maniniwala. Pero, akala ko po tapos na ang sumpa. Tapos na, sagot ni Tasyo. Pero ang mundo laging may sugat. At minsan kailangan ulit ng gamot. Bakit ako? Dahil ikaw ang may tapang na pumasok dito nang hindi tinatakpan ang takot mo. Sa sandaling iyon, kumislap ang bote ng langis. Mula sa loob nito, lumabas ang hugis ng isang batang babae. Maputla, nakangiti, may mga matang parang bituin. Siya ang humingi ng tulong, sabi ni Tasyo, isang kaluluwang matagal nang nakalimutan ng bayan. Anong gagawin ko? Tanong ni Noel. Makinig ka.
Lumapit siya sa bata. Anong pangalan mo? Lira, sagot nito, halos pabulong. Inuwi ako ng gubat pero nakalimutan ko kung bakit. Paano kita matutulungan? Ngumiti ito. Hanapin mo ang awit ng hangin. Pagkasabi niyon, naglaho si Lira at ang bote ay bumagsak sa lupa, muling walang laman. Kinabukasan, bumalik si Noel sa baryo. Tahimik lang siya habang kumakain, pero pansin ng kanyang lola na parang may mabigat sa dibdib niya. Noel, sabi ni Aling Feli, may nakita ka ba sa gubat? Wala po, pero may narinig akong pangalan. Lira na pahinto ang matanda. Ang mga mata niya'y nanlaki. Lira, bulong niya. Noel, yan ang pangalan ng pinsan mo. Nawawala siya noon pang giyera. Baka siya yung batang sinasabi ni Tachio. Napatitig si Noel sa kanyang lola. Kung ganon, kailangan kong bumalik. Huwag kang gagawa ng katulad ng ginawa niya, sabi ni Aling Feli, nanginginig ang kamay. Hindi mo alam kung anong kapalit niyan. Pero, sagot ni Noel, baka ako na ang lunas sa sugat na hindi niya nagamot noon. Gabi. Tahimik. Muli siyang bumalik sa gubat. Ngayon dala na niya ang bote ng langis na naiwan. Sa bawat hakbang may boses ng hangin. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao. Huminto siya sa ilalim ng balete. Lira, tawag niya. Nandito ako. Sumiklab ang liwanag. At mula sa loob ng lupa, may mga kamay na lumitaw, mga anino, mga mukha, mga boses na sabay-sabay nagsisigawan. Bakit ka bumalik? Hindi ka niya pinatawad? Ang gamot ay muling nagigising. Hawak ni Noel ang bote, nanginginig. Hindi ako nandito para lumaban, sigaw niya. Nandito ako para makinig. At biglang huminto ang lahat. Sa gitna ng liwanag, muling lumitaw si Lira, umiiyak. Hindi ko maalala ang mukha ni Mama, sabi niya. Nakalimutan ko kung sino ako. Lumapit si Noel, hawak pa rin ang bote. Kung ganon, dito ka muna, hanggang maalala mo. At sa sandaling nagtagpo ang kamay nila, pumasok si Lira sa bote, hindi bilang anino, kundi bilang liwanag. Ngunit kasabay noon, pumutok ang hangin. Ang gubat ay muling umalulong. Mula sa likod niya, lumitaw si Tachio. Handa ka na, sabi nito. Ngayon alam mo na, ang gamot hindi laging langis o dasal. Minsan, alaala, pagbalik ni Noel sa baryo, may kakaibang sigla ang mga tao. Ang mga may sakit, gumagaling kahit walang lunas. Ang mga puno, namumulaklak kahit tag-ulan. At tuwing gabi makikita siya ng mga bata sa tabi ng balete. Nakaupo, bitbit ang bote. Ngayon ang liwanag sa loob nito ay hindi na pula o puti, kumikinang na asul, parang hinabi ng langit at tubig. At tuwing may nagtatanong kung sino siya, simpleng sagot lang ni Noel. Tagapagmana lang ako ng kwento, ang albularyo ng bagong panahon, ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog, may batang lumapit. Kuya Noel, sabi nito, bakit umiilaw yung bulaklak mo? Ngumiti siya, tumingin sa langit. Baka may sugat na gustong maghilom. At sa tubig nakita niya ang sarili, pero sa likod ng refleksyon may anino. Hindi nakakatakot, pamilyar. Nakatingin sa kanya, nakangiti. Ang mukha ni Tachio. Gaze moment. Tahimik lang sila, nagtitigan, parang walang kailangan sabihin. Hanggang sa mawala ang anino sa alon, kasabay ng mga salitang pabulong. Ang gamot ay nagpapatuloy, habang may pusong handang makinig. Mula noon, tinawag ng mga tao ang kwentong iyon bilang ang ikalawang gamot. Sinasabi ng matatanda na sa bawat henerasyon, may isang anak ng San Roque na makakarinig ng tawag ng gubat. Hindi para labanan ang sumpa, kundi para ipagpatuloy ang paggaling. At kung minsan, kapag bumisita ka sa San Roque sa gabi, makikita mo sa dulo ng daan ang isang batang lalaki nakatayo sa ilalim ng balete. Sa kamay niya, may bote ng langis na umiilaw ng asul. At sa tabi niya, lumalakad ang isang lalaking mapula ang mata. Tahimik, nakangiti, parang gabay.
at maririnig mo sa hangin paulit-ulit tila dasal ng panahon. Hindi lahat ng gamot ay para sa tao, minsan para sa mga kwentong ayaw mamatay. At ikaw, kung sakaling marinig mo ang bulong na iyon habang naglalakad sa dilim, ikaw ba makikinig o tatakbo?